sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Contempt order sa kapatid ni Alice Guo, binawi na ng Senado. Sheila Guo ililipat na sa kustudiya ng Bureau of Immigration. Medical assessment kay KOJC leader Apollo Kibuloy natapos na ayon sa Philippine National Police. Resulta ng pagsusuri isusumite sa korte. Office of the Vice President nagbabala laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni VP Duterte. Dalawang bagong printing machines mula sa South Korea nagagamitin sa pag-iimprenta ng mga balota sa Pilipinas, ipinasilip ng COMELEC. Higit 4,500 examinees na kumuha ng Social Workers Licensure Exam nakapasa sa pagsusulit. Graduate mula sa Bicol University Daraga nag-top 1 sa licensure exam. At higanteng strawberry Danish bread ipinatikim sa mga taga Baguio City. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, September 24, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Negatibo sa tuberculosis si dismiss Mayor Alice Guo kaya inilipat na ito sa regular na selda sa Pasig City Jail Female Dormitory kahapon. Hindi naman pinabura ng korte ang urgent motion na inihain ng kampo ni Guo para hilingin na manatili ito sa PNP Custodial Center. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Nailipat na sa kanyang selda o cell number 3 sa female dormitory sa Pasig City Jail. Kahapon ng hapon si dismiss Bambantarlac Mayor Alice Guo matapos magnegatibo sa tuberculosis ang sputum test nito. Naantala ang paglipat sa regular na selda kay Guo matapos lumabas sa x-ray mula sa PNP bago ito ilipat mula sa PNP Custodial Facility. Lumabas na posibleng mayroon itong impeksyon sa kanyang kaliwang bahagi ng baga. Negative ang result at nililipat na po siya sa regular na selda for general population. Ito po ay may laman na 43 PDL, pang 44 po siya sa loob ng selda. Makakasama ni Guo ang 43 inmate sa selda na mayroong sukat na 45 square meters. Siyam lamang ang kapasidad ng selda, subalit dahil kulang ang pasilidad dito, magsisiksikan sila. Sa kanyang higaan, 5 ang kasama ni Guo. Bawal din ang gadget, cellphone at wifi sa loob ng detention cell. Maging ang mga damit at gamit ni Guo ay nakumpiska din at ipapauwi ito sa kaniyang dalaw. Yellow t-shirt at jogging pants lamang ang pwede sa loob, nabigay ng BJMP. Kahapon ng hapon ay nakatanggap din ng kautusan mula sa Regional Trial Court Branch 167 ang BJMP na pinapawalang halaga ang very urgent motion to remain at the PNP Custodial Facility ng kampo ni Guo. Ayon sa korte moot o wala ng bisa ang unang kautusan nito na pinipigilan munang ilipat ng kustudiya si Guo dahil nailipat na ito ng PNP sa BJMP facility bago pa lumabas ang utos ng korte. Naka-receive po kami ng court order na yung order na po yun na ibalik na hindi ilipat, na pinipigilang ilipat ay moot na. Ibig sabihin, hindi na po siya i-recognize din ng BJMP. Sa ngayon po, ang isang order na na-receive namin ay para makapag-attend po siya ng pagdinig sa Senado. At we will comply. Kung ano lang po ang inutos ng korte, we will comply. Kinansela na rin ng korte ang itinakdang pagdinig sa September 27 kaugnay ng nasabing mosyon ng kampo ni Guo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isinasagawa ngayong araw ang huling pagdinig ng Senado kaugnay ng issue ng ni-raid na pogo sa Bamban-Tarlac, Marso ngayong taon. Sa pagsisimula ng investigasyon, inianunsyo ni Senator Risa Hontiveros na lifted na ang contempt order sa kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo at ililipat na ito sa kustodiya ng Immigration. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, bakit binawi na ng Senado yung contempt order kay Sheila Guo at ano na ang susunod na gagawin kapag nailipat na siya sa Bureau of Immigration? Nais ng ipaubaya ng Senado ang kustodiya ni Sheila Guo sa Bureau of Immigration o BI. Alin dito sa mission order ng ahensya laban kay Sheila Guo. Ito rin marahil ay dahil nauna na rin sinabi ni Senador Risa Hontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na ito na ang huling pagdinig ng komite kay Alice Guo. Bagaman kinukumpirma pa rin natin kung huli na nga ito kasi sinabi na pagbibigay siya ng detalye ito kaugnay ng kahinat na ng naturang committee hearing sa kasalukuyang pagdinig. Dito na ang pang-14 na pagdinig ng komite kaugnay ng operasyon ng Philippine Offshore Draining Operator o POGO habang pang-8 pagdinig ito kaugnay naman ng mga issues na kinasasangkutan ni Alice Guo. Pinatasan ng komite ang Office of the Sergeant at Arms o OSAA na ilipat si Sheila sa BI at isa sa ilalim ito sa proseso ng ahensya. Samantala, hindi naman nakarating ang itong co-accused si Alice na sumuko sa National Bureau of Investigation kahapon base sa sulat ng NBI. Hinihintay pa nila ang kautusan ng korte kaugnay sa pagdalo ng mga ito sa pagdinig. Sa ngayon, patuloy na sumasailalim sa pagtatanong ng mga senador si Tony Yang na sinasabing konektado rin sa operasyon ng illegal POGO. Siniwalat ni Senator Hontiveros ang ilang larawan na nagpapakita ng mga dokumento ni Tony Yang na may iba't ibang pangalan. Kabilang na ang certificate na late ang registration, driver's license, at tax identification number application. Nilinaw naman ni Tony Yang na hindi umano siya malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng kanyang kapatid na si Michael Yang na nagsilbing economic advisor nito. Nagkakilala lang umano sila sa isang event sa Cagayan de Oro at nagpalitrato. Inamin naman ni Yang nakilala niya ang ilang former police officials na ipinapakita sa pagdinig na nakilala din niya sa isang pagtitipon. Kabilang na ang litrato kasama si dating Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr. bago pa ito maupong hepe ng PNP. Habang may isa pang larawan na nagpapakita rin na kasama ni Acorda si Tuwal Pangasinan Mayor Giseldo Calugay at Wesley Guo, ang isa pang kapatid ni Alice Guo. Sinabi naman ni Mayor Calugay na namasal lang si Acorda, ngunit hindi nito matandaan kung nakauupo lang ni Acorda bilang Chief PNP noong sila ay nagkita. Aga kanina tinanong din ni Senador Risa Hontiveros si Alice Guo kung nalalaman nito yung larawan niya na ipinakita ng Senador kasama si Wesley Guo. Ngunit itinanggi nito ang pagkakaalam nito at sinabi niya na unang pagkakataon niya rin nakita yung larawan. Kanina tinanong din si Cassandra Yung na kilalang boyfriend nitong si Wesley Guo tungkol nga kung may pagkakaalam siya doon sa larawan na pinakita nga ni Senador Hontiveros. Ngunit tumanggi rin ito at sinabi na hindi ko nalalaman ang naturang pangyayari. Yan ang latest dito ng Senado. Balik sa'yo. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Chismis lamang ang naging basihan ng impormasyon ng dating Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF officer at ngayon ay PAGCOR official sa naging pagharap sa pagdinig ng Senado sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Bamban-Tarlac. Ito'y matapos na sabihin ni dating Brigadier General Raul Villanueva na mayroong dating PNP chief na sangkot sa pagpapatakas kay dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Here's
Hearsay lamang ang impormasyon na inilahad ni dating Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF General Raul Villanueva kaugnay sa umano'y dating Chief PNP na sangkot sa pagpapatakas kay dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa ginawang pakikipag-usap ni Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Leo Francisco, kay General Villanueva, inamin umano nito na walang matibay na ebidensya na magpapatunay sa kanyang inilahad sa Senado na tumatanggap ng payola mula sa Pogo at sangkot sa pagpapatakas kay Guo, ang isang dating pinuno ng pambansang pulisya. Tinanong ko sa kanya kung bibigyan niya ng impormasyon ng CIDG with regard sa kanyang sinabi sa Senate hearing. Paliwanag niya ay purely chismis yung sinabi niya na yun at wala siyang basihan. Kaugnay nito, wala ng plano ang CIDG na imbestigahan ang mga former chief PNP kaugnay sa issue. Sinabi naman niya na wala siyang basihan at wala siyang pruweba, kaya what is the use of investigation? Siguro ang maganda, si General Villanueva naman ang tanongin niyo kung bakit naging ganun ang statement niya sa Senate hearing. Wala pa namang desisyon ng PNP kung magsasampa ng kaso laban kay Villanueva dahil sa batik sa pangalan na nilikha ng impormasyon na binanggit nito sa Senado. I will talk with the Chief PNP kasi nag-report na ako sa kanya at titingnan ko ang directive ng ating Chief PNP. Kaugnay nito, sinabi din ni General Francisco na hindi naman nabanggit ni Villanueva kung plano nitong humingi ng public apology sa PNP organization at sa mga nagdaang chief PNP na nakaladkad sa naturang issue. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming binahahalagahan. Hawak na ng National Bureau of Investigation ang 7 kapwa akusado ni Alice Guo. 5 sa mga ito ay sumuko sa NBI Central Luzon kasama ang presidente ng Pogo na si Zun Yuan Technology Center. Habang 2 naman ang sumuko sa Task Force Bamban. Sila ay pawang nahaharap sa kasong qualified human trafficking na isinampa sa Pasig City Regional Trial Court. Patuloy na magsasagawa ng pagdinig ang Quad Committee ng House of Representatives ukol sa mga issue ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs, legal na droga, money laundering at extrajudicial killings o EJKs kahit naka-break ang kamera. Ayon kay Representative Bienvenido Abante Jr., chairperson ng Committee on Human Rights, natuklasan nila sa investigasyon ang malawak na koneksyon ng sindikato at ng ilang general ng PNP na nauugnay sa problema ng droga sa bansa. Sunod nilang tatalakayin ang mga extrajudicial killings umano sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan muling iimbitahan si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Daan-daang kaso ng obstruction of justice at iba pang paglabag ang inihahandang isampa ng Davao PNP sa mga tumulong magtago kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Davao Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, kasamang kakasuhan ang mga nakakaalam ng kinaroroonan ni Kibuloy, pero tahasan anyang nililito ang mga otoridad dahilan para matagalan ang paghuli rito. Bukod sa kasong obstruction of justice, magsasampa rin ng kasong sedition ang Pro 11 laban naman sa mga miyembro ng KOJC na nakibahagi sa blockade o pagharang sa mga pulis na maghahain ng warrant of arrest kay Kibuloy noong August 25. Natapos na ng Philippine National Police General Hospital ang isinagawang medical assessment kay Kingdom of Jesus Christ Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakatakda ng isumite ng PNP sa korte ang resulta ng pagsusuri. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live.
Lea, may detalye bang ibinigay ang PNP hinggil dito sa resulta ng medical assessment ni Kibuloy? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Bagamat may resulta na nga ang isinagawang medical assessment at evaluation ng PNP General Hospital kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy, tumanggi naman si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na ipahayag ito sa media. Sa halip, sinabing isusumite ito ng PNP sa korte. Ito kasi ang magiging batayan ng korte sa hirit ng kampo ni Kibuloy na ma-hospital arrest ito sa Davao. Nauna nang sinabi ng PNP na mayroong mga maintenance na iniinom si Kibuloy. Subalit kaya aniyang tugunan ng PNP-GH ang medical needs nito, bukod pa sa regular na pagbisita ng kanyang private doctor. Si Kibuloy Aga nanatiling nakakulong sa PNP Custodial Center habang nasa Pasig City Jail at Pasig Female Dormitory ang mga co-accused nito dahil sa kasong qualified human trafficking. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Inilipat ngayong araw ang plenary deliberations ng Kamara para sa 2025 budget proposal ng Office of the Vice President. Ito ay matapos hindi dumalo si Vice President Sara Duterte o magpadala ng kanilang authorized representative sa plenary deliberations ng kanyang panukalang pondo. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Cos. 2:49 AM na natapos kanina ang plenary deliberations ng House of Representatives para sa 2025 proposed budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gayunman, hindi natalakay ang budget proposal ng Office of the Vice President o OVP na nakaschedule sana ng alas 10 ng umaga ng Lunes, September 23. Hindi kasi dumalo si Vice President Sara Duterte at bagaman nagtungo ang head ng Legal Department ng tanggapan nito kasama ang dalawa pang kawani sa plenary session hall, wala itong dalang authorization letter mula sa Vice Presidente. Wala pa rin anilang paliwanag na isinumite si VP Duterte kung bakit ito absent. Bunsod nito, muling inilagay sa schedule ng plenary deliberations ng Kamara ang OVP budget proposal ngayong araw. Kinundena naman ang hakbang ng OVP ng isa sa mga makabayan bloc lawmaker. The OVP has continued to characterize the questions of the Filipino people regarding their past questionable expenditures as political attacks and has not taken question seriously. Mr. Speaker, to end, this is a clear betrayal of public trust, as every elected official is accountable to the electorate and thus is obliged to answer any question that concerns public interest. Ayon naman kay House Minority Leader Representative Marcelino Libanan, kung wala pa ring dadalo mula sa OVP, ipagpapaliban ang plenary deliberations para sa budget proposal ng Vice Presidente. Sa September 25, Miyerkules, target na ipasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang 2025 General Appropriations Bill. Pag hindi po nag-attend dito, ay i-defer lang ito hanggang sa 25 na yung 25, yun ang end of budget hearing natin, ma-terminate na ang period ng interpellation and debate at pag na-terminate na yan, siyempre, magkakaroon ng proposal ang majority kung anong gagawin sa budget. Pero napaka-importante po ang pagtatalakay natin sa mga line item appropriation dahil yun po ang essence ng budgeting para malaman ng taong bayan kung anong pinagkakagastuhan natin. Sa sulat ng pangalawang Pangulo kay Representative Sia Alonto Adjong, ang sponsor ng proposed budget ng OVP, iginiit ng tanggapan ng VP na ipinauubaya na nito ang plenary deliberation ng panukalang pondo sa House of Representatives. Dagdag pa nito, naisumite na rin anya ang lahat ng required documents sa House Appropriations Panel at naipresent na ang budget proposals noong August 27 hearing. Kahapon, September 23, ang ikalawang pagkakataon na no-show si VP Duterte sa Kamara sa pagdinig ng panukalang pondo nito para sa susunod na taon. Una noong September 10, 2024 budget hearing ng House Committee on Appropriations. Napaka-unusual po ito. Sana may magandang explanation siya at valid explanation dahil hindi pa po ito nangyayari. Ngayon pa lang itong nangyayari sa ating
Ang hindi naman pagsipot ni VP Duterte sa House Appropriations Panel hearing ang naging dahilan kung kaya't inaprubahan ng komite ang rekomendasyong tapyasan ng higit kalahati ang panukalang budget ng OVP at i-realign sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Ang rekomendasyong ito dadaan pa rin sa deliberasyon sa plenaryo ng Kamara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing pinabulaanan ng Office of the Vice President ang balitang nasa beach umano ang pangalawang Pangulo habang nagsasagawa ng budget deliberation ang Kamara kahapon. Sa pahayag na inilabas ng OVP, nasa Vincents at Daet sa Camarines Norte at Legazpi City sa Albay si VP Sara para makipag-usap sa mga tao roon patungkol sa kanilang kalagayan. Dagdag pa ng tanggapan ng Vice Presidente, madali naman itong mapatutunayan sa pamamagitan ng mga social media post ng mga residenteng kanyang nakausap. Kinukundina ng OVP ang pagkakalat ng maling impormasyon para sa pansariling interes. Isang linggo na lamang at panahon na ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa 2025 national and local elections at ng unang Bangsamoro parliamentary elections. Paalala ng Commission on Elections, limitado lamang ang mga pwedeng sumama sa paghahain ng COC. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Sa COMELEC Resolution number 11045, itinakda ng Commission on Elections o COMELEC ang limitasyon sa bilang ng pwedeng sumama sa isang kakandidato. Kapag ang tatakbo ay bilang senador, maaari siyang magsama ng 4 na tao. Habang ang ibang kakandidato tulad sa local positions at sa Bangsamoro parliamentary elections ay 3 lamang ang pinapayagang kasama. Paliwanag ng komisyon, may mga tanggapan kasi silang maliliit lang ang espasyo. Sana naman po yung pagpasok sa mga opisina ng COMELEC o sa venue kung saan gagawin, huwag naman po sana sobrang dami. Katulad ng aming sinasabi, 3 lang ang pwedeng isama ng isang filer. May pahintulot na ang COMELEC na maaaring kumuha ng mas malaking venue kung kinakailangan. Pero nilinaw ng komisyon, wala silang kontrol sa supporters na nasa labas ng filing area kahit pa magsuot ng mukha ng kanilang sinusuportahang aspirant. Hindi namin kayang pigilan din yung pagsusuot ng mga t-shirt. Kahit may kulay-kulay pa o may pangalan o mukha ng kandidato, kaya hindi rin namin kayang pigilan yung pagpapakain sapagkat yan po ay parte ng kanilang pagpafile. Gagawin ang filing ng COC para sa national and local elections mula October 1 hanggang 8, samantala sa Bangsamoro parliamentary elections ay sa October 4 hanggang 9. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan ng Commission on Elections ang 41 bagong party list groups para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, mas mababa ito kumpara sa halos 70 bagong grupo noong 2022 elections. Nilinaw din ng opisyal na ang mga inaprubahang party list groups ay talagang kumakatawan sa marginalized at underrepresented sectors. Dagdag pa nito, tinanggihan ng COMELEC ang aplikasyon ng 142 grupo dahil sa iba't ibang issue tulad ng kakulangan ng bylaws, maling listahan ng miyembro at pekeng dokumento. Nakapasa na ang nasa 17,000 vote counting machines sa hardware acceptance test para sa darating na 2025 national at local elections. Inaasahang matatapos ang test sa 30,000 mga makinang gagamitin na sa ngayon ay nasa Binyan, Laguna pa. Ayon sa COMELEC, mas pinalakas pa ang seguridad ng mga server sa data centers na may multi-layer security at 3 araw na supply ng kuryente sakaling magkaroon ng power interruption sa mismong araw ng halalan.
Nasa National Printing Office o NPO na ang dalawang printing machines galing sa South Korea na gagamitin sa pag-imprenta ng 73 million na mga balota para sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections. Ang mga makina ay kauna-unahan sa Asya. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ilang balota ang kayang iimprenta ng mga makinang ito at pag-aari na ba ito ng COMELEC, Dante? Magandang tanghali, Aga. Ayon sa Commission on Elections, kayang mag-imprenta nitong dalawang bagong mga makina ng 1 milyong balota kada araw at ito ay pag-aari pa, Aga, ng South Korean company na Miro Systems. Pero target ng COMELEC na sana maibigay na daw sa kanila itong mga makina. Bawat makina ay nagkakahalaga ng 300 million pesos at ito ay gawa sa Amerika. Nagamit na rin anya ito sa United States at maging sa Europa. Pero sa bahagi ng Asia, Aga, ayon sa COMELEC, ang Pilipinas ang inaasahan na unang gagamit nito. Kung ito ay para sa balota lang, ma-accomplish na po yung commitment sa atin ng Miro system. Kaya lang baka pwede magamit din siya sa ibang bagay and therefore pwede naming pakiusapan ang Miro, lalong-lalo na sa ating pong voters education. Baka pwede magamit. Sayang naman po, ganyang kagandang makina, ganyan kamahal na makina, pagkatapos pang balota lang. Sa October 2025, magkakaroon ng formal turnover ng mga makina sa COMELEC at susubukan din ng komisyon na mag-imprinta ng 1 milyong mga balota. Ang nag-configure nito ay kumpanya na nakabase sa Japan. Isa sa features nito ay paglabas ng balota sa makina ay kumpleto na, hindi na kailangan na may mga tao pa na kailangang mag-cut ng balota. May timetable kami para dun sa printing and with these new machines, sabi nga ni HP, mapapabilis, mapapaaga and we're very, very confident that we can meet the target. Aga, ayon sa COMELEC, nasa 73 million yung target nilang maimprintang mga balota. Kasama na dyan yung 3 million para sa unang Bangsamoro parliamentary elections. At target nilang masimulan ang pag-imprinta ng official ballots na gagamitin sa halalan sa huling bahagi o linggo ng Disyembre 2024 at target naman na matapos sa buwan ng Marso 2025. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Pagtutulungan ang Philippine Ports Authority at Department of Agriculture upang maiwasan ang overstaying ng mga kargamento sa mga pantalan na naglalaman ng agricultural products tulad ng bigas. Sinusuri na rin ng DA ang posibleng criminal liabilities ng mga nagtetenga ng matagal na mga container van na naglalaman ng mga bigas. Narito ang report ni Nel Maribohok. Walang pagsisikip o port congestion sa mga pantalan ng bansa. Ito ang pagtitiyak ng Philippine Ports Authority o PPA sa gitna ng nadiskubreng 888 container vans ng bigas na natenga ng ilang buwan sa Manila ports. Wala po tayong currently na-experience na port congestion po sa ating mga pantalan. Ayon kay PPA General Manager J. Daniel Santiago, sa 888 container vans, nasa 300 na ang nakuha ng kanilang consignee nito lamang weekend. Ayon sa PPA Chief, mas hihigpitan na nila ang pagmomonitor ng mga overstaying na kargamento, lalo na ang mga shipment ng bigas. Nagkasundo po tayo na magko-conduct pa po tayo ng mas maigting na monitoring po, particular hindi lamang po sa bigas kung hindi iba pa pong prime commodities katulad po ng karneng baboy, manok at ng sibuyas para ma-monitor din po natin kung yun nga pong ganitong kaugalian na naiiwan po sa ating mga pantalan, yung mga shipments ay nangyayari din po sa ibang mga commodities. Kamakailan inugnay ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa port congestion ang mataas pa ring presyo ng bigas, bunsod ng pagkaantala ng paglalabas ng imported rice mula sa mga pantalan. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, tinitignan na nila ang posibleng criminal liabilities ng mga nagtengga ng matagal sa naturang rice shipment.
Ngunit sa ngayon, prioridad ng ahensya na matiyak na ligtas pa rin kainin ng bigas na ito. Part yan ang pagsusuri natin. Sa ngayon, hindi pa natin nakita. But kami ngayon, ang concern namin yung food safety. Naniniwala ang DA na pagsapit ng Oktubre hanggang Enero sa susunod na taon ay mararamdaman na ang unti-unting pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa ikalawang araw ng isinasagawang tigil pasada ng Grupong Piston at Manibela, sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na wala silang na-monitor na mga stranded na pasahero sa Metro Manila. Pero giit naman ng dalawang transport groups na paralisa nila ang mga ruta sa NCR. Mula sa Tondo, Manila, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, dyan ba sa pag-ikot nyo sa Maynila, may mga bumabiyahe naman bang mga jeep? Aga, dito sa Maynila, marami pa ring mga jeep na pumapasada. Yan nga ay sa kabila na nagdeklara ng 2 araw na tigil pasada yung mga transport group na Manibela at Piston. Walang stranded na pasahero sa National Capital Region sa kabila ng tigil pasada ng 2 transport group na Manibela at Piston. Yan ay batay sa monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa ikalawang araw ng transport strike ngayong September 24. Ayon sa MMDA, wala rin silang na-deploy na mga libreng sakay. Pero iginiit ng mga transport group na naparalisa nila ang mga ruta sa Metro Manila at merong mga na-stranded na pasahero dahil sa tigil pasada. Sa mga larawang ibinahagi ng Manibela, na-stranded umano ang mga pasahero sa Philcoa sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Habang ang Piston naman ay sinabing naparalisa nila ang ruta sa Pasig Palengke kung saan 95% umano ay walang pumapasadang jeepney. Sa larawang kanilang ibinahagi, ipinakita dito na naipon ang mga pasahero dahil walang masakyang jeep. Ang 2 araw na tigil pasada ng Piston at Manibela ay pagpapakita ng kanilang pagtutol sa patuloy na implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Aga sa press briefing nga kahapon sa Malacanang, sinabi ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na non-negotiable na itong modernization program. At nasa 5% na lang anila ng mga public transport itong 2 grupo na hindi sumama sa consolidation. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Nanindigan ang Department of Transportation na hindi nila ihihinto ang implementasyon ng Public Transportation and Modernization Program. Ito ay sa kabila ng nagpapatuloy na transport strike ng grupong Piston at Manibela na tumututol sa PUB modernization. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, hindi nila maaaring isakripisyo ang mayorya ng mga PUB operators na nag-consolidate na ng prangkisa para sa iilan na ayaw sumunod. The call of Piston and Manibela to scrap the program is non-negotiable. These two groups cannot be allowed to derail the program. We are working on how to heed the instruction of Senate President Chis Escudero so that no one gets left behind. Hindi pa ipatutupad ng Toll Regulatory Board ang pagpapataw ng multa sa mga motoristang lalabag sa cashless toll o ang revised guidelines para sa mga motoristang dumaan sa expressways. Paliwanag ng Department of Transportation at TRB, kinakailangan munang ipulido at ayusin ng mga toll operator ang sistema bago ipatupad ang bagong patakaraan sa cashless payment. Ang detalye sa ulat ni Nestor Torres. Muling ipinagpaliban ng Department of Transportation ang implementasyon ng revised guidelines para sa toll expressways. Ngayong October 1 na sana ipatutupad ang bagong patakaran, pero nagpasya ang DOTR na sa Enero na lamang ng susunod na taon uumpisahan ang paghihigpit sa tollways.
Paliwanag ni Toll Regulatory Board Executive Director Attorney Alvin Carullo, marami pa ang kinakailangang ayusin sa sistema ng mga toll operator para maging pulido sana ang bagong patakaran. Kabilang narito ang depektibong reader ng RFID, gayon din ang real-time na pagpasok ng load sa account at iba pang operational issues. Dahil dito, nagpasya ang DOTR at TRB na hindi muna magpapataw ng multa sa mga motoristang lalabag sa cashless toll hanggat hindi naiaayos ang kabuuang sistema. Hindi po natin maikakaila. Meron din tayong problema dun sa mga operational system issues po ng ating mga toll operators. Hindi po natin mapapagkaila yan. Ngayon, doon naman po, ang statistika namin dyan is almost 6.76% po out of 7.8% na mga manual transaction. O ito yung mga namumroblema tayo, hindi nagiging successful yung ETC na okay na po yung sistema. Ipupuli implement na po natin ang Joint Memorandum Circular. Ngayon po, kaya namin napagkasunduan po na i-suspend muna or i-defer yung implementation, lalo na po yung mga penalties, nakikita po natin may problema din talaga yung sistema. So, bibigyan natin ng pagkakataon yung toll operators na ayusin yung sistema nila. Sa ilalim ng Joint Memorandum Circular 2024-001, ang mga motoristang dadaan ng tollways nang walang RFID o electronic toll collection device, kabilang na yung mga halos buradong card, ay papatawan ng multa. 1,000 piso para sa first offense, 2,000 piso kung second offense, at 5,000 piso naman para sa mga susunod pang paglabag. Kasama rin sa papatawan ng multa ang mga may insufficient o kulang ang load ng RFID. 500 pesos para sa first offense, 1,000 pesos kung second offense, at 2,500 pesos naman sa kada susunod pang mga paglabag. May multa ring ipapataw para naman sa mga motoristang mahuhuling gumagamit ng peking RFID device na may parusang 1,000 hanggang 5,000 pesos. Kasama rin sa iniaayos ang record ng mga motoristang may paglabag na gagamiting ring batayan sakaling may kailangan pang baguhin sa bagong guidelines. We are collating inputs from recent consultation meetings with various tollway stakeholders, including information and profile of violators. This information will be used to make any amendments to the Joint Memorandum Circular. Bukod sa revised guidelines sa toll expressway, kasama rin sa plano ng DOTR at TRB ang full implementation ng interoperability kung saan magiging isa na lamang ang gagamiting RFID system na posibleng simulan sa susunod na taon. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Philippine Fleet na 2 Israeli-made fast attack interdiction craft o Acero-class patrol vessels ang dumating na sa Pilipinas noong September 17. Ang mga bagong sasakyang pandigma na PG-908 at PG-909 ay karagdagan sa 8 fikes sa Philippine Navy bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang mga barkong ito ay may advanced missile systems at teknolohiya ay inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy para sa mas mabilis at epektibong maritime interdiction operations. Inilabas na kahapon ng Professional Regulation Commission o PRC ang listahan ng mga nakapasa sa Social Workers Licensure Examination para sa taong 2024. Mula sa mahigit 7,000 mga kumuha ng pagsusulit, nasa 4,587 ang mga nakapasa sa licensure exam. Nag-top 1 sa Social Worker Licensure Exam ngayong taon si Shinamea Magdato Obispo mula sa Bicol University sa Daraga na nakakuha ng 87% na grado. Samantala, nanguna rin ang Bicol University Daraga sa listahan ng top-performing schools sa Social Worker Licensure Exam na may mahigit 51 examinees na nakakuha ng nasa at least 80% na passing rate. Gayun din ang Davao del Norte State College, habang top 1 naman sa performing schools sa Social Worker Licensure Exam na may
1 to 50 examinees na nakakuha ng nasa at least 80% passing rate ang Leyte Normal University, University of the Philippines Diliman, Pamantasang Lungsod ng Valenzuela at Notre Dame of Marbella University. Habang top 4 naman sa nasabing kategorya ang La Verdad Christian College, Apalit, Pampanga, kung saan 19 sa 20 kumuha ng exam ang nakapasa sa licensure examinations. Congratulations sa lahat ng ating mga bagong registered social workers. Asahan na ang pagsisimula ng mas mahabang gabi sa Pilipinas dahil sa pag-iral ng autumnal at vernal equinoxes sa Northern at Southern Hemisphere. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, inaasahang tatagal ang maghapon sa loob ng 12 oras kung saan inaasahang sisikat ang araw ng 5:45 AM at lulubog ng 5:53 PM. Bukod dito, asahan na rin ang pagsisimula ng mas malamig na panahon bunsod ng pagpasok ng amihan. Ito ay dahil ay mag-uumpisa na ang pag-transition mula sa southwest monsoon patungo sa northeast monsoon. Pagkakalooban ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ng tig 10,000 pesos na cash assistance ang mga kababayan nating mangingisda sa Zambales na pumapalaot sa May West Philippine Sea. Mula sa Subic at Zambales, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, bukod sa 10,000 cash, may iba pa bang tulong na matatanggap yung mga mangingisda mula sa pamahalaan? Magandang tanghali. Ongoing nga ngayon yung pag-uusap na talakayan dito kung saan nga ay yung mga mangingisda natin ay patutugunan yung kanilang mga kahilingan, particular itong mga financial assistance at yung kaligtasan at kapakanan ng mga mangingisda na pumapalaot sa West Philippine Sea sa Zambales. Nagtipon-tipon ngayong araw ang mga kinatawa ng National Security Council, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Coast Guard at Department of Social Welfare and Development, kabilang ang local government ng Subic, Zambales. Ang pagtitipon ay upang pag-usapan ang kalagayan ng mga mangingisda na pumapalaot sa West Philippine Sea kasabay ng pagkakaloob ng tulong pinansyal sa kanila, partikular na tatanggap ng tig 10,000 o 10,000 piso bawat isa ang nasa 115 mangingisda mula sa lugar ng Santa Cruz, Subic at Masinloc sa Zambales. Mawawala sila sa trabaho ngayong araw, di kasi para pumunta rito kahapon. So naisipan ng pamahalaan na bigyan sila ng cash assistance, financial assistance, para naman yung nawala nilang kita ay mapunuan yung 2 days na yon. At the same time, tulong na rin. Kasi kung minsan, nalala naman natin, nahihirapan sila kung minsan mapalaot, kung minsan nahaharas sila. So parang tulong pinansyal ng pamahalaan. Higit sa tulong pinansyal, nais naman ng mga mangingisda na masolusyonan ang problema nila sa West Philippine Sea na kung paano sila magtutuloy-tuloy na makapalaot sa dagat at makapagpatuloy sa kanilang ginagisnan sa kabuhayan. Yan ang kanilang mga hinaing partikular sa pinag-uusapan ngayon dito sa talakayan sa unang kongreso ng mga mangingisda dito sa Subic, Zambales. At yung mga latest slide, balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Mamarkahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology at ilan pang ahensya ng pamahalaan ang fault line sa bahagi ng Davao City. Ito ay upang maipaalam sa publiko na ang isang lugar ay bahagi ng fault line at mapanatili itong open space. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano yung kahalagahan nitong gagawing pagmamarka ng PHIVOLCS sa mga fault line dyan sa Davao City?
napakahalaga nitong pagsasagawa ng temporary na marking nitong PHIVOLCS kanina kasi sa pamamagitan nitong marking malalaman ng mga residente at pati na rin ng publiko na ito yung mga area na mayroong fault line. Ibig sabihin yan, kapag may lindol, ito yung lubhang maapektuhan o ito yung lubhang magkakaroon ng damage. Pati na rin itong mga gusali na nasa paligid nitong fault line. Minarkahan ng mga tauhan ng Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang ilang fault line sa Davao City ngayong araw. Ito ay para malaman ng mga residente kung alin ang mga lugar na dinadaanan ng fault line. Sakop dito ang mga barangay ng Tamugan, Kalinan, Riverside, Los Amigos, Bangkas Heights, Tugbok, Sirawan at Binugao. Layunin nito na magbigay babala sa publiko at maiwasan ang pagtatayo ng anumang istruktura sa lugar dahil sa panganib sakaling magkaroon ng lindol. Suwestyon ng PHIVOLCS sa mga lokal na pamahalaan, huwag magbigay ng building permit sa mga nasa fault line area. Dapat ding matibay ang building na nakatayo malapit sa lugar. Ayon sa PHIVOLCS pa, maaaring mag-generate ng magnitude 6.5 na lindol taas ang fault line, kaya dapat mapanatili itong open space. Sa panig naman ng barangay, magsasagawa pa sila ng sesyon kung ano ang maaaring gawin sa mga maapektuhang residente. Yan muna ating balita mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Target ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na gawing accredited consulta provider ang mga rural health unit sa buong rehiyon ng Bicol. Layo nito na mabigyan ng access ang ating mga kababayan sa mas murang medical assistance. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Yes, Jerry. Yes, Aga, target nga ng PhilHealth Bicol sa mga susunod na taon na accredited na mga Rural Health Unit o RHU sa buong Bicol Region dahil mas marami makikinabang sa mga rural health o rural areas ng health services ng ahensya. Ang sa PhilHealth Bicol Public Affairs Unit, Head Larry Ilagan, nasa 146 health facilities sa rehiyon ang accredited ng ahensya ng consulta provider. May 20 na sa lalawigan ng Albay, 22 naman sa Camarines Norte, 26 sa Camarines Sur, 12 sa Catanduanes, 18 sa Masbate at may 29 naman sa Sorsogon. Kahapon September 23, tinalakay ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Bicol ang plano itong pagpapalawig ng PhilHealth konsultasyong sulit at tama o konsulta programa. Layo nito ng aktibidad na mapagtibay at mapalaganap ang mga bagong impormasyon hinggil sa mas pinahusay na programa ng PhilHealth. Sa pamagitan ng accreditation sa consulta service provider, matutugunan ng mga pasilidad, partikular mga RHU, ang alituntunin ng PhilHealth. Nananawagan din ng PhilHealth Bicol sa mga local government unit o LGU na magpa-accredited na sa bilang provider ng konsulta package. Kasama sa PhilHealth Konsulta Package ang mga sumusunod: target health risk screening at assessment, initial at follow-up consultation, mga piling laboratory test at mga gamot. Batay sa rekomendasyon ng mga doktor kung saan nakarehistro ang mga miyembro at qualified dependents. Hinahangad ng PhilHealth Bicol na sa susunod taon ay maging accredited na ang konsulta package ang lahat ng pasilidad sa buong rehiyon ng Bicol. Yan ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nakabalik na sa mundo ang dalawang Russian astronauts na sina Oleg Kononenko at Nikolai Shub matapos lisanin ang International Space Station o ISS. Naitala ng mga ito ang pinakamahabang pananatili sa ISS sa loob ng 374 days. Nakuha rin ni Kononenko ang records sa pinakamahabang cumulative time sa space na 1,111 days sa orbit. Kasama naman sa shuttle na lumapag sa Kazakhstan ang NASA astronaut na si Tracy Dyson pagkatapos ng pananatili ng 6 na buwan sa ISS. Libo-libong tao sa southern Lebanon ang nagkukumahog makalikas dahil sa Israeli airstrikes. Ayon sa Israeli military, puntirya nito ang mga iniuugnay sa Lebanese Shia Armed Group Hezbollah.
Ilang residente ang nagulat na nakakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng text messages at voice recordings galing sa Israeli military na lisanin na ang lugar malapit sa Iran-backed groups' positions. Bunsod naman ng evacuation, nagkabuhol-buhol na ang trapiko patungo sa Kapitolyo na Beirut. Batay sa Lebanese Health Ministry, 492 na mga tao na ang nasawi at mahigit 1,600 ang nasugatan dahil sa pambubomba ng Israeli military. أول مرة رأت الحرب يعني القصف مع العدو الإسرائيلي كنا قاعدين بس لما لقيناها اشتدت صار حوالينا قالوا لنا انخرعت يعني اضطرينا انه شو نحمل حالنا ونفل والا لولا الاطفال انا والله ما بتزحزح من مكاني. وشوي كمان بلشت اكثر الغرض تكثر فهمنا طلعنا من البيت كنت وديت انا طلعت على بعلبك كنت من بعلبك ورجعت على البيت عملوا لمرتي خلينا نمشي لانه الوضع مبين اليوم غير طبيعي. Pinayuhan na ng China ang mga mamamayan nitong naninirahan sa Israel at Lebanon na lumikas na sa gitna ito ng seryoso at komplikadong security situation doon. Ipinadala ng Chinese Embassy sa Tel Aviv ang alert habang tumitindi ang cross-border conflict sa pagitan ng Israel at Lebanese armed group Hezbollah. Bunsod ng mga gantihan ng pambobomba, lumalala rin ang pangambang magresulta ito sa isang all-out war. Natikman ng mahigit 500 mall goer ang giant strawberry Danish bread sa Baguio City. Galing sabay sa pagdiriwang ng foodie festival ng mall sa City of Pines. Narito ang report ni Grace Doctolero. Natakam ang maraming mall goers sa summer capital ng bansa sa strawberry Danish bread na tampok sa foodie festival ng isang mall sa Baguio City. Ngunit bago ito pagsaluhan, ipinanood muna kung paano ito ginawa ng mga master pastry chef. This is a seasonal event of SM. No? We are celebrating Foodie Festival every September. Today, we chose to create a giant strawberry Danish pastry. We chose pastry, specifically the strawberry Danish kasi we're from Benguet, no? Baguio. We are famous of our strawberries. So in the country, tayo lang ang nakapag-produce ng strawberry. So this is what we chose. Ang mga tinapay pinalamutian, parang nakikita mo kung paano kumikilos ang sining sa pagluluto. Ang matamis na amoy ng mga bagong lutong pastry na hinaluan ng sariwang amoy ng Benguet strawberries na amoy sa bawat paligid na nanunukso sa lahat para lumapit dito. Ayon kay Chef Sandrix, ito ay hindi lamang anumang food demo. Ito ay isang love letter sa mayamang agricultural heritage ng Benguet. We introduced our strawberry Danish version in French baker, and yun, parang nag-inspiration na dahil Baguio, strawberry, meron kaming product. Bake is an art. More on mathematics, more on science. You can create the dough, you can see. So, yun. Baking is an art and interesting. Bilang bahagi ng nagpapatuloy na food festival ng Naturang Mall, ang festival chef ay isang pastry-making extravaganza na pinangunahan ng culinary masters na sina Sandrix Cambi, Richard Garcia at Ryan Reyes. Ang madalubhasang panadero na ito kasama ang mga paparating na chef mula sa Philippine Institution of Culinary Arts, Le Fleur Hospitality Training Center at Cordillera State Institute of Technical Education ay gumawa ng kanilang mahika na walang iba kundi ang mga sikat na strawberry ng Benguet. Ang simpleng tinapay ay nilagyan ng butter, tsokolate, powdered sugar at iba pang sangkap. Inspiration ko yung parents ko. Gusto ko maging proud sila sa akin pag dating ng araw. Maging sikat ba? Sikat na chef. I taste it too. It's so yummy. Masarap to. Masaya. Worth it naman yung paghintay namin.
Ang kasiyahan sa food festival ay hindi titigil doon. Ang Favor Eats Market ay magtatagal hanggang katapusan ng Setyembre, na patuloy na binibigyang pansin ang mga lokal na micro, small, medium enterprises o MSME. Kaya kung nasa Baguio ka, huwag palampasin ang very special event na ito para matikman ang pinakamasarap sa Benguet. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 2, na nagsasabi, "Pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga ang kahihiyan, ngunit nasa mababa ang karunungan." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.